Ang tanong ko po ay saan talata ng Biblia mababasa na ang Diyos ay may puwet? Yung po ang turo eh. Kung wala po, iba ko na ang tanong ko. Mo kapatid na Jose, Biblia merong nababasa tayo na ang Diyos nakaupo sa luklukan. Basahin natin ang 4:1 ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay napasa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. Nakita po ni Juan, nung papanhikin siya sa langit sa espiritu, nakaupo sa luklukan ang Diyos. Ngayon, kita rin niya ni Esteban. Basahin natin sa Gawa, Kapitulo 7, versikulo 55. Datapwat siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nung makita ni Esteban, ang Diyos, ang Panginoong Kristo nakatindig sa kanan ng Diyos. Pero sa katuruan ng Biblia, si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Ngayon, basahin natin ang Kolosas 3:1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayon. Ang Kristo pala nakaupo sa kanan ng Diyos. Eh di pareho silang nakaupo. Nakaupo ang Ama, nakaupo rin siya. Eh ano ba pang upo ni Kristo? Tanungin ko kayo mga kapatid, ano ba ang pang-upo ni Kristo? Nung magkatawan tao siya, meron ba siyang puwet o wala? Meron, may puwet si Kristo. Ha? Kaya nga, umupo pa siya sa balon ni Jacob eh. Bayan-bayan nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Ano ba yung lumuklok? Yung umupo. Ano naman ang pinaupo ni Kristo? Palad. Di ba sabihin nung naupo si Kristo sa balon ni Jacob, ipinaupo ulo. O kaya ipinaupo likod. Napaka-weirdo naman paniniwala nun. Si Kristo mayroong pinangupo. Tawag sa atin doon, puwet. Kaya nga yung talagang tawag sa Tagalog nung salitang silya, sa Kastila ay silya, sa Tagalog salumpuet. Sa talagang tunay na Tagalog, ang tawag doon salumpuet. Sa Kapampangan, ang tawag doon luklukan. At sa ibang salita, upuan. Diba? Yon. Ang Diyos po nakaupo. Si Kristo nakaupo. Pareho silang nakaupo eh. Eh ano, maiisip mo? Abay, ang Diyos pala may pinang-uupo. Ang tawag natin doon, puwet. Eh yung nakausap ko yung pastor, ang Diyos ba ay kumakain para magkapuwet? Sabing gano'n. Eh mali ka pala naman kako, di mo naintindihan sinasabi mo eh. Hindi naman yung puwet, tumbong. Iba yung tumbong o yung anus kesa sa puwet. Hindi naintindihan. Yung puwet, ano ba naman ang masama doon pagka inilarawan mo na
ang tao nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Ang Diyos merong mata. Ang Diyos may ilong. Ang Diyos may puso. Diba? Ang Diyos may daliri. O ano naman masama ron? Basahin natin ng Lucas kung ano ba yung daliri ng Diyos, kapatid na Daniel. 11:20. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos pala may daliri. No? Meron ba siyang kamay? Basahin natin. Sa isang talata ng Deuteronomio, 15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Ang Diyos pala, kompleto eh. May daliri, may kamay, at may bisig. Braso ang ibig sabihin. Basahin natin ang 53:1 ni Isaias. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ang Diyos may bisig eh. Diba? May likod ba ang Diyos? Basahin natin ang Exodo 33:23. At aking aalisin ang aking kamay at iyong makikita ang aking likod. Datapwat ang aking mukha ay hindi makikita. Ang sabi ng Diyos kay Moises, aalisin ko yung aking kamay, makikita mo yung likod ko. Datapwat ang aking mukha, hindi mo makikita. O edi may likod ang Diyos. O, meron ba siyang sinapupunan ng Diyos? 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Tayo na sa English, kapatid na Daniel. No man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father. Bosom of the Father. Ano yung sabihin ng bosom? Bosom of the Father. Sinapupunan ng Ama. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagaman ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Balakang ni Abraham. What is that in English? Basahin natin sa English. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. Si Abraham pala, mayroong balakang. May loins. Meron din mambosom si Abraham. Basahin natin. Sa isang talata ng Lucas. 16:23. Sa English. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Meron palang bosom si Abraham. Gaya ng Diyos may bosom. O de kompleto na tayo, no? May dibdib, may balakang, may bosom. Pag inalis mo ang puwet, ang pangit. Yung tao, tanggapin mong may dibdib, may likod, may bosom, may sinapupunan, alisan mo ng puwet, pangit, ano? Ayun. Ganon din, kapatid, ang Panginoong Kristo. Nung magkatawang tao, may puwit eh. Ano ba si Kristo ayon sa Biblia? 1:3 ng Hebreo. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Inglesin mo, kapatid na Daniel. Who being the brightness of his glory and the express image of his person.
The Lord Jesus Christ is the express image of the person of God. Kaya kung si Kristo'y may puwet ang Ama. Because siya ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Si Kristo, yung kanyang pagkatao rito sa lupa, inilalarawan niya yung pagka-Diyos ng Ama. Tama yung Henesis, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. May wangis ang Diyos. Espiritual, meron. Material pwede. Nagkatawang tao si Kristo, meron siya material na wangis eh. May puwit siya. Siya'y larawan ng Diyos na hindi nakikita. Meron ba naman larawan na kulang yung isa eh. Yung isa'y kumpleto. Ang larawan, kumpleto lahat yon. Salamat po.